ang lagi ng limasan. Anak na niya. Lagi ng dapat. Ang bawat bagay na iyong pinagdaanan ay sakisan ang iyong kakapagay sa paglilingkod sa akin. Pagkat ang pinakalakas ay lang pinagpapagay sa iyong pagsisira. Para sa mga bagay na naaayon sa aking pagkalit. Yan na. Ang lagi niyong bahunin. Huwag kayong matatakot. Huwag niyong hayaan na magparumi ang salita lamang ng tao. Ako'y liwanag mo na patuloy na sa iyo'y tumatanglaw. Patuloy na nagbibigay ng buhay upang magampanan mo ang iyong tungkulin bilang aking lingkod. Sumunod ka sa akin. Labis ng pagtitiis. Awitin, Diyos ay ganyan nga mga anak. Inyong palagahan yung bago tayo ng ang mga bagay bago. na para sa inyo. Lumapit ka na. Sumilip sa akin. Sundan ninyo ang daan ng katotohanan na kung paano kayo'y aking tinatama. Pakinggan ninyo ang tinig ng Espiritu Santo at pagbulay-bulay ang inyong nasasaksihan. Lumapit din isa. Lagi mong tatandaan. Ako'y dumating para sa mga makasalanan. Di ako dumating para sa mga banal. Sapagkat ang nais ko na ang bawat mga anak sa akin ay lumapit nang walang pag-aalinlangan, na makita ko ang aking mga anak na sa akin walang takot, kundi galang ang inyong dala. Huwag kayong matakot na humarap sa akin. Ang katakutan ninyo'y ang araw ng paghukom. Sapagkat kung inyong uunawain, walang halaga ang mga bagay na inyong nakikita.
ang mga bagay na inyong nahahawakan, ang mga bagay na inyong naririnig, ito'y mabubulok at mawawalang saysay. Ngunit kung ang aking salita ay tatanggapin niyo ng buong katotohanan, maunawaan niyo na mahalaga ang bawat pagtitik. Sanayin ninyo ang inyong sarili na kayo'y lumalapit sa Diyos. Ako'y naghihintay, hindi nakalilimot. Kaya't lagi niyong tatandaan, ang pag-iisip ng tao ay hindi kagaya ng pag-iisip ng Diyos. Kung ang tao ay di marunong magpatawad, akong Diyos, umaapaw ang pag-ibig at pagpapatawad upang maunawaan ng bawat isa na ang paglapit sa Diyos ay paghanap sa katotohanan. Ang paglapit sa Diyos ay pagkakaroon ng bagong buhay na hinahayaan lamang ng tao sapagkat hindi nila nauunawaan ang aking pagdating. Mapalad nga ang bawat tumatanggap. Mapalad ang bawat sumusuong sa pinakamabigat na pagsubok, ang pagtanggap sa aking bagong pangalan. Yan ang mabigat na pagsubok para sa lahat. Mahirap unawain, ngunit hatid ay buhay. Tunay na aral, hindi lumilihis sa aking mga iniwan nang ako'y nagkatawang tao. Ano ba't nagbibingi-bingihan at inilalayo ang sarili sa Diyos? Ano bang inyong nais? Mas nais na kayo'y mapalapit sa akin kaysa kapuutan ng sanlibutan ito. Mahalaga kayo sa akin dahil kayo'y sa akin. Na ang bawat pagsubok na dumarating sa iyong buhay ay iyong mauunawaan pag ako'y iyong tinanggap ng buong katotohanan. Akong magbibigay sa iyo sa pamamagitan ng iyong isipan. Ang bawat mong katanungan ay pagkakalooban ko ng tunay na kasabutan. Ang iyong pag-aalinlangan, yarisin sa iyong pagkatao. Tandaan mo, ang nag-aalinlangan ay tunay ko pang pag-aalinlangan. Dahil nasumpungan ninyo ang katotohanan, huwag na kayong bumalik sa kasinungalingan. Ang aking paglapit at pagtawag sa bawat isa ay
ay isang patunay na kayo ay aking nililigaw. Nang ako'y dumating, patay ang aking dinatnan. Gumagalaw, kumakain niyo-niyo, ngunit patay sa aking panahon. Sapagkat ang inyong sinusunod ay hindi na naaayon sa aking katuruan. Hindi na naaayon sa aking turo at pangalan. Kaya itinatag ko ang ikatlong misteryo. Maniwala ang nais maniwala. Tumanggap ang nais tumanggap. Makinig ang nais makinig. Pasako ang nais pasako. Sapagkat ito na ang wakas ng panahon. Buong na dumating, hahatol sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Kaya lagi mong tatandaan, hindi ka nag-iisa. May Diyos kang malalapitan. May Diyos ka na magpapalakas sa iyo. May Diyos na sa inyo nagmamahal. Huwag kayong mahiya sa tao. Mahiya kayo ay sa inyong Ama. Sapagkat ang tao ay lilisan, ngunit ang salita kailan may hindi maglalaho. Yan ang totoo. Laging magpakatatag. Huwag kang matatakot. Ako'y kasama mo. Saan ka man magtungo. Lagi mong tanggapin ang bawat araw na dumarating sa iyo. Samantalahin ninyo na kayo'y malakas pa. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na nakikita pa ninyo ang nangyayari sa limutan ito. Kayo na rin ang magpapatotoo na ang kaibigan ng sanlibutan ito ay kaaway ng Diyos. Ngunit ang kaibigan ng Diyos ay siyang magiging matatag pagdating ng araw. Tama nga, anak. Gampanan mo. Ang iyong tinanggap. Unti-unti, iyong mauunawaan nang habang ikaw ay nabubuhay. Laging itanim sa iyong isipan, gayon din sa iyong puso, na ang paglapit sa Diyos ay pagtalikod sa kasalanan. Ako'y Diyos ng pag-ibig. Pinapatawad ko ang bawat isa. Ngunit ito ay may hangganan.
binibigyan ko kayo ng pagkakataon upang kilalanin ng Diyos, upang inyong malaman na mahalaga ang Diyos sa inyong buhay. Walang saysay ang tao kung walang paniniwalang may Diyos. Ngunit binibigyan ko ng kalayaan ng bawat isa na suriin ang kanyang sarili, huwag ang kanyang kapwa. Hindi kayo nabubuhay para sa inyong sarili. Nabubuhay kayo para sa inyong kapwa. Pag-ibig, pagmamalasakit, pagtulong-tulungan, pagkakaisa, at paninindigan sa pananampalataya. Yan ang dapat ninyong matutunan upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa iyong pagtanggap at paglapit sa akin, tangan kita, hindi kita hahayaan. Mga biyaya at pagpapala na aking ipinagkakaloob sa tuwi-tuwina, ito man ay maliit o malaki, ipagpasalamat ninyo. Mapalad kayong mga sinusubok, naalalaman ninyo na ako'y kasama ninyo. Lagi mo lamang tatandaan na ang bawat nangyayari at nagaganap, ang mga bagay na iyong nakikita, ito'y isang patutubo na ako'y pumipiling sa inyo. Kawawa ang mga maalipusta, ang mga humahamak sa aking bagong pangalan. Ngunit ang nag-iingat ay lubos kong pagpapalaki pagdating ng araw. Sa bawat sandali, lagi niyong iisipin na hindi pa uli ang lahat upang baguhin ninyo ang inyong sarili, upang kayo magkaroon ng bagong pagkatao. Lagi niyong tatandaan, habang kami nabubuhay, patuloy ang pag-asa. Mga anak, laging magpakatatag. Paulit-ulit kong winimika. Ngunit ito ang nararapat. Suungin ninyo at daanan ang daan ng katotohanan. Ang kaamuan, ang kababaang loob ay pairalin sa inyong pagkatao. Yan ang nais ko.
makita sa bawat isa na kayo'y unti-unting nagsisikap at tumutupad sa aking salita. Kaya mga anak, maging masaya kayo sa araw na ito. Nawa'y maging matibay pa ang inyong pananampalataya. Na kung paano ang bawat isa ay aking tinitingnan kung ano ang magagawa habang siya'y nabubuhay. Sikapin ang bawat isa na makagawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, ang aking magawa, mabuti man o masama, ay sa akin nyo isusunod. Kaya mga anak, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Paalam, sumainyo ang papapala. Luksong na buhay ay lagi ninyong taglayin